Isa. Ayan. Hindi lang yung umaga ang maganda, pagkos yung mga ngiti nyo ay magaganda rin, di ba? Parang ayaw nyo yata eh. Ihanda muna natin, baka mamaya ay kalimutan ko na. Madali lang naman po ito dahil dalawang talata lang siya. Pero po kasi inaaral namin ngayon na bawat isang talata ay isang oras na eh. Kaya, yabang mo mundo. Alam nyo, nung nagtatrabaho pa po ako doon bilang kargador, kaya siguro ako di lumaki eh. Sa San Miguel, nagkaroon po kami ng kaso, inalis po kami lahat doon. At kami po ay nagpunta sa PAO, Public Attorney's Office. Ang ginagawa po, nagpunta kami ron, dinulo namin yung kaso namin. At sila po yung nakikipagharap, tapos kahuli-hulihan, ako yung leader. At lahat ay sinasabi sa amin kung ano yung karapatan namin, lahat, alalahanin, at ano rin yung mga baka mamaya, kayo naman ay nanggulo roon sa San Miguel. Lahat ng mga bagay, pati mga benepisyo, tatanggapin namin, ay ipinapaalala sa amin ng attorney at pagdating ng trial, o kung magta-trial na, yung attorney doon ay siyang didepensa para sa amin. Kaya, kung habang pinapakinggan ko yung usapan nung nila, ng mga kasama ko, sabi ko, ang galing ng attorney namin. Talagang mananalo kami. Pero hindi po nangyari yung gano'n eh. Ang nangyari po ay nawala po yung attorney namin eh. Pinadala sa US eh. Hindi ko po alam. Pero alam nyo po, dito sa ating tatalakayin ngayon, na kung saan ay binasa na 0361 na yung mga talata na kung saan ay ito yung ating aaralin ngayon. At makikita natin dito ito ay sinulat noong 90 or 900 90 or 100 AD ni Paul sa mga taga-Ephesus. At kung mapapansin niyo diyan yung iba ng mga yung mga talagang mga witnesses noon ni Kristo ay halos patay na. At dito ay makikita natin sa salitang ito na sabi talagang yung pagmamahal ni Apostol Juan sa kanila ay nandoon. Yung word niya na my little children. Hindi man nila ito anak, hindi niya naman anak ng mga ito, bagkus sa pananampalataya ay tinatawag niya sila my little children. At andoon makikita mo bilang isang ama na ipinapaliwanag niya sa kanila yung mga bagay na ito na gusto niyang maranasan din nila. Ipinapaalala sa kanila yung mga bagay. Dahil nung time nila ay talagang may mga nagsasabing sila ay mananampalataya, pero sa 2:19 nga nito ay sila ay lumisan sa iglesyang iyon. At ano ang dahilan? Nandoon kasi yung mga nakikita natin doon yung mga na kung saan ay nandoon yung mga katuruan na hindi naman talaga ayon sa itinuturo ng ating Panginoon at yung mga narinig ni Apostol Juan. At makikita pa rin natin dito na yung lugar nila ay talagang sa Ephesus. Ephesus kasi ina-addressan niya yung mga tao doon. Ito'y pinangungunahan ng goddess na si Artemis o si Diana. Talagang doon ay talagang hindi talaga sila naniniwala ng gusto. Maliban na lang na ipaliwanag ito ng gusto ni Apostol Pablo at ni Apostol Paul. At nangingibabaw sa kanila roon na yung bang
yung kaisipan nila na si Kristo ay hindi naman daw talaga totoong naging tao. Nag-anyo lang daw. Pero pinapaliwanag ni Juan, nahawakan, di ba? Nakita, narinig. Kaya ito yung mga kinakalaban ni Apostol Juan nung time nila noon. At ito yung naging dahilan nagkaroon ng division doon sa church. Yung iba, lax din sila dahil naguguluhan din sila dahil sa pagpasok nitong mga eresiyang ito. Kaya mariing ipinapaliwanag ni Apostol John kung ano ba ang dapat. Kung makikita natin dito, direktahan niyang sinabi na itong mga docetismo na ito, agnosticismo na ito, na nagkiklaim sila ng mga Kristiyano rin. Pero sinabi ni Apostol Juan dito na sila yung mga false teacher. Dahil kiniklaim nila, pero hindi naman nila ipinapumuhay. Kaya nga, ito yung ating aaralin natin, nandan yung material world is evil at kaya ito raw ay evil, yung katawan natin ay evil, kaya ito yung pinaparusahan nila. Ito yung mga paniniwala noon. At meron din namang paniniwala na ang bawat isa ay merong kakayahan. Yung sila ay merong mga special knowledge, di ba? Kaya ang dami, iriseyan ng time na yun. Di mas lalo ngayon, di ba? At ano pa, dahil sa kaguluhan na yon, naguguluhan yung isip ng mga mananampalataya, yung iba ay tinamad na. Kaya ang bigat ng problema ni Apostol Juan nung time na iyon. Pero hindi siya tumigil ng ganoon. Makikita natin talaga yung pagmamahal niya dahil tinuturing niyang mga anak ang mga ito. Dahil doon sa word na my little children. Kaya nga, dahil diyan tayo muna ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit na siya naming mabuting Ama, narito o Diyos, kami ay nagsusumamo na samahan kami sa pag-aaral ng iyong salita ng ngayong umagang ito. Ipahintulot niyo po na maging malinaw, maayos, na mapakinggan nila at ayon sa intensyon mo lamang ang maibahagi ko, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung babasahin ulit natin yun, di ba? Ito yung chapter 2 ng unang 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. Siya'y kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. At ang titulo pong nilagay ko rito ay yun pong God's continuing grace for our holy living or holiness. At tatlong bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo. Unang-una, yung pagpapaalala niya na tayo ay para sa ating holy living. Pagpapaalala niya dahil sa ating banal na pamumuhay. Ikalawa, sumulat siya para ipaalala sa kanila. At ikalawa, na tayo ay mayroong tumutulong sa atin. We have a helper to the Father. Ito yung for our holy living. Ito yung pating Panginoong Jesucristo. At ikatlo, ipinapaalala sa ating muli na tayo ay tinubos. Yung verse 2 ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, makikita natin dito yung mensahe, yung patuloy na biyaya ng Diyos sa ating, para sa ating pamumuhay na may kabanalan ay sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang ating pinaniniwalaan o sinasampalatayanan na Diyos ay banal. Na tayo rin ay dapat ganoon. At hindi lamang iyon. At tayo ay kanyang tinutulungan upang ito ay maisapamuhay natin. At hindi lamang sa gayon, bagkus inaalay niya pa ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay linisin. At dito makikita natin na yung mga false teacher o yung mga taong yan, ito talaga yung matinding laban ni John. At paano niya ini-encourage
yung mga mananampalataya nung time na iyon. Yung paano niya pinapaalalahanan na sila ay mamuhay ng may kabanalan. Yung word, I am writing these things. Ano ba yung kanyang mga isinulat? Mula doon sa chapter 1, verse 1, ipinakilala niya dito kung sino ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, that was which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest. Ito yung pagpapakita na talagang ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. At hindi lamang iyon, ipinapaalala niya rin dito na kaya siya sumulat na para magkaroon kayo ng kagalakan. Na siya man kung paano nagkaroon siya ng pakikisalamuha sa ating Panginoong Hesus ay nakumpleto ang kanyang kagalakan. At pagdating doon sa verse 5, makikita nito, this is the message we have heard from Him and proclaim to you, God is light and in Him there is no darkness at all. Ano ang ipinakikita ni Apostol Juan dito? Ipinakikita niya na ang lahat ng bagay na ito ay maging gayahin natin o maging panuntunan natin na kung paano ang Diyos ay kaliwanagan, tayo man ay maging ganoon. Walang kasalanan, hindi natin kaya yung totoo na mamuhay ng ganoon pero sa tulong niya. At ano pa ang sinasabi niya sa mga bagay na ito? Yung pagtawag dito sa atin, hindi naman sa kabanalan, ito ay makikita natin, hindi ito isang kabigatan kundi ito ay isang biyaya. Bakit? I write these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate. May tutulong sa atin. Pero dun tayo, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Para hindi tayo magkasala. Diba? Pero, meron pa siyang pasubali. But if anyone does sin, ibig sabihin, hindi continuous yung pagkakasala nila, paggagawa nila ng kasalanan. Kasi yung word na, but if anyone does sin, di ba? Kung ikaw ay magkakasala, hindi habitual ang sinasabi o pinag-uusapan dito sa mga sulat na ito ni Apostol Juan. Kaya babalik tayo doon sa yung I write these things, di ba? Kung paanong sa verse 5, God is light, in Him there is no darkness at all. Ito yung panuntunan natin, ito yung standard natin. Ito yung minibithi natin. Ito yung pinapakita ni Apostol Juan na tayo man ay magmithi ng ganon. At ikalawa, kung sinasabi natin tayo ay Kristiyano, verse 6, yung verse 6 of chapter 1, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Ito mariing sinasabi ni Juan, ipokrito ka. Iniklaim mo, mananampalataya ka ni Kristo, pero nagpapatuloy ka sa kasalanan. Abay, hindi ganoon, sabi ni Paul, ay ni John. Kumbagay, umayos ka. Kaya nga, ito'y para pamumuhay, ina-arrest ni John yung kanyang sinusulatan. At ito yung pagdating sa verse 7, but if we walk in the light as He is light, ito yung patutuo na tayo makikipag-ugnayan sa Kanya. Meron tayong pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung patunay na isa ka doon sa nilinis ng ating Panginoon sa mga kasalanan at maaari pang sa gagawin mong kasalanan.
Ito yung kaya nga I write these things. Pagdating doon sa verse 8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ito yung self-deception eh. Di ba? Marami nating inaral na alam natin, kaya nga ang tawag sa atin ay sinner eh. Pag sinner ka ba, wala kang kasalanan, hindi ka nakakagawa. Sinner nga ang tawag sa iyo eh. Diba? Kailangan i-acknowledge natin ito. Tayo bilang mga Kristiyano, bagamat tayo ay iniligtas, tinubos, ay nandoon pa rin yung ating pagiging makasalanan. Nandoon pa rin yung sa kalooban, sa katauhan natin, nandoon pa rin yun. Sinner ka pero ikaw ay santo. At the same time, kung paanong binigyan tayo ng kapangyarihan na ayawan ito. Dati, wala. Pag nagkasala ka noon, hindi mo kasi alam ito noon eh. Mabubulid ka lang doon, hayaan mo lang. Pero ngayon, tinubos ka, binigyan ka na ng ating Panginoong Hesukristo, at ikaw ay mayroon ng kapangyarihan o may parang ay kakayahan na ayawan ang kasalanan. At tandaan natin na kung paano ang ating federal head na si Adam ay nagkasala, ito'y pasalin-salin sa atin, tayo maitinuring tayong ganon. Kaya nga, dahil lang sa pagliligtas ng ating Panginoon, at pagdating doon sa verse 10, makikita natin dito, yung verse 10, if we say we have not sinned, we make him a liar and the word of God is not in us. Ito'y direktang paglaban sa Diyos na sinasabi mong malinis ka na, di ba? If we say na hindi tayo nagkasala, sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay makasalanan. Kaya nandoon lagi dapat yung ating pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nga, nandoon yung kanyang pag sinasabi rito, di ba? Pagdating doon sa verse 2, so that you may not sin, I am writing these things to you, so that you may not sin. Ito'y pagpapaalala niya sa atin. May pasubali pa siya, but if anyone sins, kita mo kung gaano pagmamahal niya sa if anyone sin. Kaya talagang nandoon, araw-araw, nandoon tayo sa laban, nandoon yung pakikihamok natin, paggising pa lang natin, di ba? Nandoon, dapat unahin natin ang Panginoon. Dahil paglakad natin, pag-alis natin sa bahay, nandun naman, ano naman papasok sa isip natin, ano yung makikita natin, minsan makikipag-argumento tayo, lahat. Kaya kailangan dapat tayo ay manalangin muna para handa tayo. At kung yung kanyang mga salita ay nakalagay sa ating isipan. Kaya patuloy nating alalahanin na bilang tayo mga Kristiyano, tayo tinubos. Meron tayong responsibilidad na tumayo dahil lang tayo ay Christian. Ang daladala natin pag tayo ay nakikita nila, Christian follower yan ni Jesus Christ. Kung paanong hindi man sila nagbabasa ng salita ng Diyos, ang nakikita nila ay yung mga gawi natin. Tayo ang binabasa nila. Kaya, salamat sa Diyos dahil isinulat yung kanyang mga salita dito at ito'y nababasa natin. Hindi lamang iyon, nasa cellphone din. Kahit saan tayo magtungo. Kaya nga, napakaganda ng salita niya habang binabasa natin to. At sabi ni Peter, di ba? Ito yung nagmo-mold para tayo ay magkaroon din ng yung divine nature ng Panginoong Diyos ay maibabahagi sa atin habang binabasa natin ang kanyang salita. Kung dating mainitin ang ulo mo, hindi na malamig na ulo mo lagi ngayon.
Dahil naalala mo ang Panginoong Hesukristo na siyang tumubo sa iyo. Kung paano siyang nagpakumbaba, ito rin ang ipinapakita sa atin na ito yung dapat tayo ay maging ganoon. Kaya nga sumasulat siya sa atin si Juan, I write these things. Ang lahat, kung I write these things, at kung babalik tayo sa Matthew 28, verse 20, yung word na, teaching them to observe all things I have commanded you. Wala mang nagtuturo sa atin, pero idinigay na ang Biblia. Aralin natin. Dahil ito ay isang paraan para tayo ay matuto. Ibinigay niya ito bilang paghahanda sa atin sa kung saan tayo ay inaasahan natin na pagdating niya ay makakasama tayo. Aralin natin siya. Hindi lang tayo Kristiyano na, tama na yun. May responsibilidad tayo. Responsibilidad nating aralin ng kanyang salita, responsibilidad nating ipakita sa mga hindi mananampalataya na ako ay binago ni Kristo Jesus. Ako ay tinubos. Ikalawa, ito'y sa verse dito, tayo ay kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Alam mo, kung babalik tayo ron kung titingnan natin doon sa Revelation 12:10, ito'y yung mangyari o nangyari na, di ba? 12:10 dito. At narinig ko sa malakas na latinig sa lahat, ngayon dumating ang kaligtasan at pangyarihan. Ito, sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa atin, mga kapatid, na siya nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos sa araw at gabi. Sino ito? Ito yung diablo, ito yung si Satanas. Laging ganoon kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nandoon sa tabi niya na dinudulog tayo, siya yung abogado natin doon. Ang demonyo ay ganun din. Si Satanas ay ganun din. Inaakusahan tayo. Kung babalikan natin doon sa Job 1, di ba? Kaya mo lang naman pinagpapala yan, kaya lang naman sumusunod yan sa'yo dahil pinagpapala mo yan eh. Ito rin yung mga akusasyon sa atin ngayon. May pagkakaiba ba yung pamumuhay ni Job noon at sa atin ngayon? Hindi. Parehas lang. Kaya, ang mga bagay na ito, yung pagkakatawag sa atin, pagpapaalala sa atin ito, isang gift sa atin ng Panginoon. Isang biyaya na kung saan ay pinapakita niya, may tutulong sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo. Kung babalik tayo dito sa verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. Bakit? Meron tayong tagapagligtas doon, meron tayong tagapagtanggol, yung ating Panginoong Hesukristo. Ang sasabihin niya, tinubos ko na po yan, malinis yan, at ang lahat po ng bagay sa akin yun, ibigay. Ako po, tinubos ko na po yan. Ganoon ina-address ng ating Panginoong Hesukristo na ang bawat isang mananampalataya ay kargo niya. Kaya nandoon yung patuloy niyang pagpapaalala na i-confess natin ang ating kasalanan. Yung confess po rito, hindi ito nangangahulugan na ganun na. Pero isipin natin na tayo ay dumudulog sa Diyos na makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Sasabihin mo pa lang, nasabi mo na, alam niya ito lahat. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya yung pag-confess mo rito, sa Kanya ka lang magko-confess. Hindi, kaya ako nagkasala. Kasi, hindi ganon. Pag sinabing confess,
direkta ka sa Diyos, nakatanaw ka lamang sa Kanya. Ikaw lamang yung kaso mo, hindi dahil sa iba kung kaya ka nagkasala, kundi ginawa mo ito kaya ka nagkasala. Dahil sa kagustuhan mo. Kaya kung tayo ay magkakasala, nandoon pa rin. Sabi niya, we have an advocate. Siya yung tumutulong sa atin, siya yung nagbe-mediate sa atin, sa ating Panginoong Diyos Ama, di ba? Kaya, napakainam. Kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, paano yun? Pag nagkasala ka, wala na, katulong, wala akong tutulong, walang tutulong sa akin sa Diyos. Pero isinasabi ng Kanyang salita. Kumbaga sa madaling salita, meron kang attorney. Yun yung pinakamababaw na termino eh. Ito yung confidence natin na tayo, anuman ang ating ginagawa, magkaroon man tayo ng konting pagbagsak, nandoon yung pagtulong ng Diyos, andun yung pagpapaalala ng Kanyang salita. Tayo, pinapaalalahanan tayo, meron tayong helper, yung Santong Espiritu, ipinapaalala niya, kinukonvict niya tayo, pinapaalala niya yung mga turo ng ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ito yung dapat nating ipamuhay. Lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Ayon doon sa parallel verse natin, di ba? Yung pagliligtas sa atin, lahat yan ginawa ng Diyos. Nung nagkasala tayo, hindi tayo makakalapit sa Kanya. At kung babalik nga tayo ron sa Genesis, nagtago sila nung sila ay nagkasala. Sino ang lumapit? Ang Diyos pa rin. Ganito rin ang ating sitwasyon ngayon. Diyos ang patuloy na lumalapit sa atin, inaaresto tayo sa magitan ng Kanyang salita, at yung Kanyang banal na Espiritu nagpapaalala sa atin na kung saan ay, anak, parang naliligaw ka. Diba? At tandaan natin, kung mayroon mang pagkakamali tayo, natatapik tayo, nadidisiplina, kung ikaw ay isang anak, ang tingin dito ay dinidisiplina ka. Kung ikaw ay hindi anak, ito ay parusa. Yun ang kaibahan nun. Kaya kung ikaw ay anak at dumadaan ka sa mga pagsasaway ng Panginoon, ito ay pagdidisiplina niya upang ikaw ay maging banal ang paglakad mo sa harapan ng mga tao. At ang naitataas ay siya lamang. Kaya makikita natin yung pagbibigay sa atin ng isang advocate o helper ay isang assurance ng biyaya ng Diyos. Ito yung safety net niya para sa atin. Hindi lamang iyon, mamaya mas matindi. At napakaraming talata na nagsasaad na kung saan ang ating Panginoon ay siyang dumudulog sa atin, nananalangin para sa atin. Pero minsan di tayo nananalangin, pero nanalangin yung Panginoon para sa atin. Hindi lamang iyon dumudulog din siya para tayo ay ma-acquit doon sa mga pagkakasalang ating ginagawa. Kaya, lahat ng bagay na ito, yung pagre-remind sa atin ng kanyang mga salita, ay gift. Yung pagbibigay ng advocate para sa atin ay isang gift din. Ito ay regalo. Dahil hindi tayo makakadulog sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. Dudulog ka pa ba sa iba? Nawa lagi nating isaisip ang mga ganon na kung magkasala tayo, mag-confess tayo. Confess natin iyon. Mumunting kasalanan man yan. Kasalanan pa rin yon. May maglaruma sa isipan mo hindi maganda, i-confess natin yon. At meron tayong
tutulong. Merong mag-i-intercede sa atin para tayo ay ma-acquit sa mga bagay na iyon. At ikatlo, ito yung verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para sa sanlibutan. Kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Yung buong sanlibutan po rito, ito yung known world nila noon. Ito yung sanlibutan, ito yung mga pagan world. Hindi po, ito yung buong daigdig na lahat sila ay maliligtas kahit hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kundi for the church. Pag sinabing propitiation, ito yung mayroon siyang sense ng pagpapahupa sa galit ng Diyos, 'di ba? Pagpapalubag kung paanong ginagawa doon sa Old Testament, yung hayop ay pinapatay, binububuo yung dugo para mapalubag yung galit ng Diyos doon sa nagkasala. Pero yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay matindi ito. Hindi lamang pinahupa ng ating Panginoong Jesucristo sa pagitan ng kanyang dugo, kundi inalis. Inalis niya, pinahupa niya yung galit, at inalis ang galit ng Diyos sa atin. Makikita natin na yung propitiation dito ay yung removal ng wrath, yung nanggalit ng Diyos sa magitan ng pagbibigay ng alay. Ito yung pag-aalis ng galit, di ba? Ito yung papapahupa ng galit ng Diyos, at nagkakaroon kayo ng reconciliation. Bilang ikaw nagkasala, iba ang gumawa ng para mapahupa yung galit doon sa pinagkasalaan mo, di ba? At nagkakaroon kayo ng nagiging friends na kayo. Yung madaling salita, hindi na kayo magkaaway. Siya yung sakripisyo. Ang ating Panginoon ang sakripisyo. Kung sa kailan kanina ay siya lang yung tumitindig sa atin para ipaglaban tayo, ipanindigan tayo sa harapan ng Diyos sa mga akusasyon ng demonyo. Dito, bilang siya ay alay, hindi lang siya nasa side natin, bagkus ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. At ano ang dahilan nun? Dahil ito rin mismo yung kanyang pagmamahal. Kaya nga, nasulat yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life." At dito pa lang, sa pagbasa pa lang natin sa unang 1, doon pa lang, may hint na kung ano ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa pagdating doon sa chapter 1 ng 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at kanya'y sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Yung word kasing kordero, ito po kasi yung alam to ng mga Hudyo na yung kordero ay pang-alay kasi ito. Inaalay ito para sa pagpapahupa ng galit ng Diyos. Pero yung kanila noon ay temporary lang. Itong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay pangwalang hanggan. Kaya mapalad. At ito ay para lamang doon sa mga
nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sila, ang kanyang buhay na inialay ay para lamang doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Siya yung pinaka-perpektong sakripisyo na nag-alis sa galit ng Diyos. At kung mapapansin pa natin dito sa John 4:10, pagdidiin niya pa rito na nawala na. First John 4:10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sino ang unang lumapit? Sino ang gumawa ng aksyon? Kung paanong ganoon sa Genesis, ang Diyos ang unang lumapit kay Eva at Adan. Siya ang unang gumawa para tayo ay matubos sa kasalanan. Yung word dito, narito ang pag-ibig. Ipina-emphasize na yung pag-ibig dito. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Ano ang ginawa niya? Sinugo niya ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya po siya napako doon sa cross. Para sa ating mga kasalanan. Kaya pag makikita mo yung mga sinusulat din ni Apostol Pablo kung bakit ka nagkakaroon ng exceeding grace, exceeding thankfulness, ito'y bigay din sa iyo dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lahat ng bagay na ito para ipagpasalamat mo sa Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin na tayo ay mamuhay, tayo ay maging representative niya sa sanlibutan ito. Ipakita kung paano niya minahal tayo at sa pagitan din ng pagmamahal na atin sa bawat isa sa mga hindi pa mananampalataya sa pagbabahagi ng kanyang salita na sila man din ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, tandaan natin na nandoon na ang ating Diyos ay mahabagin, ang ating Diyos ay mapang-unawa. Tandaan natin, hindi lahat yung sinabing word dito, kundi yun lamang sasampalataya sa Kanya. Yung known word nila noon. Dahil pagan word yung Ephesus at ang kanilang dinodiyos doon. Marami rin sila Diyos-Diyosan doon. Ang pangunahin lamang ay si Diana. Kaya nandoon kung paano tayo ay minahal ng Diyos, pinapaalala niya sa atin yung kanyang mga salita, parang ginawa ito ni Apostol Juan na para hindi tayo magkasala at hindi lamang iyon. Mayroon tayong tagapamagitan na lumuluhog sa Diyos para sa atin. Hindi lamang iyon. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pantubos sa atin. Ganoon kabigat. Kung tayo hindi natin kayang ibigay ang ating mga anak sa nagkasalang ibang tao, ang Diyos ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga sala. Siya ang ginawang pangtubos. Kaya, purihin ang Diyos na kung saan siya'y nagpaalala sa atin sa pagitan ni Juan na tayo mamuhay ng sa kaliwanagan dahil ang Panginoong Jesucristo ay liwanag at siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa pagitan ng kanyang salita. Hindi lamang iyon, siya ang patuloy na lumulog sa ating Diyos Ama kahit ano pa ang akusasyon ng dyablo. Hindi lamang ganoon, hindi lang siya lumulog sa ating bagkos, yung panghuli.
sarili niyang buhay ang pinantubos para tayo ay maligtas, muli ay makalapit sa ating Diyos Ama. Kaya purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Minsan pa dakilang Diyos sa sumasalangit, salamat po sa kabutihan sa amin. Salamat sa pagpapaalala ni Apostol Juan na kami ay mamuhay, huwag kaming maging ipokrito, bagkus ay mamuhay kami ng ayon sa iyong naisin. Aralin namin ang iyong salita, alalahanin namin na kami ay iyong mga tinubos, alalahanin din namin na kami ay may tagapamagitan sa amin, O Diyos, kung kami man ay nagkakasala. Sa lahat ng mga bagay na ito, O Diyos, ay salamat. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.